Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay. At mayroon po tayong concept na Order of Salvation. The order of salvation, Latin Ordo Salutis, is a theological term that refers to the sequence of events in which God applies the benefit of salvation to individuals. While all salvation is rooted in God's eternal plan, and order includes steps such as calling, regeneration, conversion, faith, and repentance, justification, adoption, sanctification, and glorification. This order is not about human effort but God's sovereign grace at work in real time. It highlights the beauty of God, of how God awakens the dead, grants faith, justifies sinner, and bring them all way home in glory. At makikita po natin ito sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. For those God foreknew, He also presented to the comfort to the image of God, that He might be His firstborn among many brothers and sisters. And those He presented, He also called; those He called, He also justified; those He justified, He also glorified. Sa Tagalog naman po, sapagkat nakilala niya nang una pa ay tinalaga naman niya nang maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay ang kanya namang tinawag, at mga tinatawag niya ay tinuring niyang ganap. At ang mga tinuring niyang ganap ay niluwalhatian din naman niya. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching po. First teaching, salvation is God's work from beginning to the end. So, yung salvation po pala na ibinigay sa atin ng Panginoon, ginawa niya po pala yun simula nung bago niya gawin yung mundo at syempre sa katapusan din ng mundo. Salvation pa rin yung tinatrabaho ng Panginoon para sa buhay natin. Ngayon naman po sa second teaching na tayo, the believer's journey is secure in God's hand. So, yung mga believers po pala ng mga Panginoon, yung mga naniniwala sa ating Panginoon, yung sumasamba sa Kanya, nasa good hands na po sila ng ating Panginoon, na kung saan alam natin na maliligtas na sila sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon naman po sa third teaching na tayo, if God cares about the big things, He also cares about the small things. So, ngayon tayo, diba, kung sa atin yung mga malalaking bagay or yung mga big opportunities na dumarating sa atin, napakalaking bagay na yon. And minsan, yung mga small things na hindi natin nakikita, parang hindi natin siya tinatanggap as an achievement. Pero yung Panginoon, tinatanggap niya yun, or may paki siya sa dalawang bagay na yon. It's either malaki man or malaking pagtatagumpay, tinetreasure yun ng ating Panginoon. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating application. First application, share the gospel because it is the power of God. So, palagi natin i-share yung word of God sa mga kakilala natin. And syempre, hindi lang sa mga kakilala natin, kundi rin na rin sa part ng family natin. Because yung word of God, isa siya sa powerful na matatanggap natin sa buhay natin. Ngayon naman po sa second application na tayo, identify other things with God's grace and eternal plan. So, ginagawa natin ngayon sa buhay natin, nag-identify tayo ng iba't ibang bagay na kung saan tayo magkaling or kung saan mas tayo mas mag-grow. And ganun din yung Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin identify lahat ng bagay with God's grace sa buhay natin.
Ngayon naman po sa third application na tayo, trust God for both big things and small things. So, palagi tayo magtiwala sa Panginoon, lalo na sa mga bagay na ginagawa natin. Kailangan natin iparating sa Panginoon na lahat ng kapurian or lahat ng mga na-achieve natin sa buhay natin ay hindi natin yun na-achieve ng dahil lang sa atin, dahil na-achieve natin to with the Lord. So ngayon naman po dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion, how can we practically trust God for small things and big things. So for me, napagkakatiwalaan ko yung Diyos sa buhay ko. It's either man small things or big things man yun, dahil siya nga yung nagbuhay at naglalang sa ating mga tao, syempre sa mundong ginagalawan natin. So, ano pa ba yung maliit na bagay or malaking bagay na ipagkakatiwala natin sa Kanya, di ba? Ngayon naman po sa ating alternative question. What have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion na to ngayong araw na kahit man malaki or malaking bagay or malaking bagay man yan na pagdadaanan natin sa buhay natin, and hindi lang basta sa napagdadaanan, kundi yung natatanggap nating blessing sa buhay natin, dapat natin ipagpasalamat yun sa ating Panginoon. At next naman po, how can you practically apply our devotion? So, ma-apply ko po itong devotion na to sa buhay ko sa pamagitan na maging thankful tayo sa lahat ng bagay na nakukuha natin. Na kahit maliit man na bagay, dapat natin siya ipagpasalamat. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.